Good morning. So, ayan, dumating na yung package natin. So, ito yung order ko na drone from Shopee. Yan. So, ito in order ko to from the official DJI store sa Shopee. Buksan na natin siya. And by the way, ito nakuha ko ng sale. Bukod sa sale, nakuha ko rin ko ng hulugan with 0% interest. So, take note, wala akong ginamit na credit card dito. So, ang ginamit ko dito sa pag-order ng DJI Mini 3 na ito is yung Shopee SPay Later. Yan. So, yung SPay Later natin medyo malaki-laki na rin kasi yung credit limit niya. So, para siyang credit card. So, yun yung ginamit ko. So, ito nakuha ko ng sale. So, from 18,000, I think 18,900 siya. So, nakuha ko lang siya ng 16K. Yeah, so malaki-laki yung discount natin. Tapos, ang pinakamaganda pa dito, ayun nga, nakuha pa natin siya ng hulugan. So, nakuha ko to ng 3 months 0% interest. So, 3 months ko siyang uhulugan sa Shopee. So, through SPay Later nga. Yeah. So, ayun ang kagandahan sa order ko na ito. So, yung details at yung link nung item plus nung official DJI store sa Shopee ilalagay ko dyan sa ating description box. So, pa-check na lang nun. Tapos, ayun nga, another tip para mas maka-discount pa tayo is try nyo yung mag-member dun sa mismong official store ng DJI sa Shopee. So, sila kasi nagbibigay din ng additional discount para dun sa mga items nila. So, katulad ko, nakakuha pa ako ng around, I think that's 300 less pa dun sa mismong price. So, bukod sa voucher na ginamit ko, bukod din sa discount na binigay nila, so nag-price drop sila, meron pa akong additional na discount voucher na galing mismo sa store ng DJI. So, maganda, check nyo din yun. Try nyo mag-member. Tapos plus ay nga makakuha kayo ng points. Tapos every order nyo sa kanila, magkakaroon kayo ng points. Tapos yung points pwede nyo i-convert sa another discount voucher ng store. So ayun, bukod pa yun sa mismong voucher ng Shopee na pinamimigay ha. So yun, open na natin siya. So may plastic pa siya. So, na-remove na natin yung seal. So, ito na yung ano natin. So, labas na muna natin yung item. So, by the way, nandito naman yung QR code para dun sa app ni DJI, supply app. So, labas muna natin yung mga items. So, ito na yung pinaka-unit natin, yung drone. So, yung tab niya. So, the accessory box. Then, last one is yung ating remote control. So, ito yung tatlong laman yan. So, by the way, kaya ito yung kinuha ko nga. Instead yung RC, since ayun nga budget restricted tayo, so yung pinakamura talaga yung kinuha ko. So ayun, na muna natin to. Ayan. So ayun nga, ulitin ko nga, ito yung pinakamura, pinaka-affordable para sa akin. Kaya ito muna yung kinuha ko. So ayan, so first drone ko to. So kaya ayaw ko muna mag-invest ng ganun kalaki para sa first drone, since most probably maka-crash ko siya or magkakamali ako sa pag
gamit niya. So, ayoko namang mag-shell out ng ganong kalaking halaga na masisira lang or mawawala lang sa akin. So, ayun nga, since ito yung first drone ko, testing ko pa lang, so kaya ito yung napili ko. Sakto lang sa budget ko, plus ayun nga, hindi ganong kamahalan. Ang pinaka disadvantage lang ito para sa mga beginner na magdo-drone is ayun nga, wala itong mga obstacle avoidance na magagamit natin para hindi tayo maaksidente pag papalipad ng drone natin. Pero ayun nga, doon naman mahahasa yung ating skill sa paggamit ng drone. Since wala tayong inaasahang obstacle avoidance sensor, so mas safer yung pagpalipad natin kasi mag-iingat tayo. Ayan, so open na muna natin. So unahin ko lang muna yung sa accessories natin. Ayan. So sa accessory box, so ito yung laman. So tabi na muna natin. Silica gel, wag nyo itatapon to. Magagamit natin yan. Lalo sa pag-store ng mga gamit natin. Then ayun. So ito yung wire. So USB Type-C both end. Yan. So connect na rin yung drone natin. Then ito yung ating Type-C at saka Type-C and micro USB. So ito yung pang-connect natin sa remote control then ating cellphone. So yung remote natin is walang screen. So yung cellphone yung gagamitin natin diyan. So I believe naka-install na dito yung pang iOS. So papalitan natin siya since Android naman yung cellphone natin. So gagamitin natin ay yung Type-C to Type-C. Yan. So itong Type-C to Type-C yung gagamitin natin para sa cellphone natin and remote. Ayan. So tabi na muna natin. Then sa another compartment, nandito naman ngayon yung yan. So sa another compartment, nandiyan yung ating extra rotors o blades. Ayan. Then yung ating screw. Ayan, pang tanggal, pang kabit. Ayan. So papers. So, nandiyan yung mga warranty siguro natin sa mga manual. So, nandiyan. So, yung mga papers natin. Then, plus yung ating stickers. Ayan. Check natin yung stickers. So, yan meron tayong stickers. So, ito, cool to. Medyo maganda yung stickers na to. Yan. So, yung stickers. So, yan yung mga stickers na kasama niya. Tapos, punta naman tayo dun sa ating unit and remote. Yan. So, open na natin. So, ito na yung ating remote. So, may bigat siya. So, alam mong maganda yung quality ng build niya. Yan. So, nandito yung joystick. Kabitan natin para makita natin yung tsura niya. Although ito i-update pa natin, so syempre may mga firmware update pa to bago natin magamit. So ayan. So ito yung storage ng joystick, USB para pag-charge. Then dito yung sa gimbal natin, recording and photo. Ayan. Yung pinaka-antenna. Ayan, on off. Try lang natin kung may charge. So may charge pa siya. Tapos control natin para sa speed, sport, normal, and CNF. So, yan. Tapos yung return home button natin o yung stop. And, tingnan natin yung cellphone holder. So, ayun yung cellphone holder natin. So, gaya ng sabi ko nga, naka-install na dito yung pang iOS. So, ayan. So, papalitan na lang natin ito mamaya.
para sa pang Android. So ayun na yung ating remote. Then open na natin yung drone natin, mismong unit. Yan. So dito medyo talagang excited ako na makuha siya. Eh, sabi ko kung bibili ka sa second hand kasi around ganun din yung pricing niya. So naghanap, before ako kumuha nito, by the way, naghanap muna ako ng second hand. Since ayun nga, first time ko mag drone, so talagang wala pa akong alam and ayoko nga gumastos ng ganun kalaki. Kaya ayun muna yung hinanap ko, second hand. Although ayun nga, sa paghahanap ko medyo hindi lang talaga ako nakakuha ng magandang deal. So ang presyo ng second hand na DJI Mini 3 sa market ngayon, sa mga Facebook groups is around 16K pa rin pababa. So kaya ayoko naman sumugal doon kasi nga syempre hindi natin alam yung kung paano ginamit nung previous owner yung drone nila, kung nag-crash na ba ito. Pwede naman sabihin nila na hindi nag-crash pero maaring na-crash na, or kung ano man, water damage, ayan, o pinalipad nila na umuulan. So hindi natin alam. So mag-rely na lang tayo sa trust dun sa seller. Kaya ayun nga, medyo nagdalawang isip ako na kumuha ng second hand. Although ayun nga, ang ginawa ko na lang is nag-wait na lang ako para dun sa sale sa Shopee. Ayan. So since alam ko naman na nagsisale naman talaga sa Shopee and around ganung price siya pumapata kasi nag-research na ako before. So last year pa yan, tinitingnan ko na. So ayun nga. So ito na yung drone. Ayan. So nandiyan pa lahat yung mga stickers. Ayan. So open muna natin. Unplug lang natin yung drone. Para lang makita natin yung tsura niya. So hindi mo siya ganun kahirap i-open. So ayan siya. Try nga natin kung may charge. Ayan. So wala siyang charge. So need talaga natin siyang i-charge. So ayan yung drone. So hold na muna natin ulit siya. Ayan. Hold na muna pala natin. So ingat lang, medyo ano yung mga blades. So tingnan naman natin yung gimbal. So ayun pala yung battery natin, ayan. So may sticker pa siya. Or kaya hindi siya nag-on kasi nga ano pa yung ano. Sige, mamaya check ko na lang mamaya. Pero ayun, sa gimbal, check natin. So ito yung gimbal guard. Then ayun na yung gimbal natin. Ayan. So may mga ano pa siya. Ayan. So tanggalin natin. Siya meron yan dito sa likod, may foam pa siya. So I think ako hindi ko itatapon itong foam na to. So para pa nagtatry na transfer ko siya, pumupunta ako sa mga places, ilalagay ko pa rin to. So kasama to nito, hindi ko itatapon. Protection para sa gimbal yan. Para kahit pa paano, sistang motor lang kasi ako. So kung malulubak man, hindi matatagtag yung gimbal natin. Kaya ito guys, kung ako sa inyo, huwag nyo itapon tong foam na to. Maganda, magiging tulong din to para maprotektahan natin yung gimbal ng drone natin. Ayan. So ayan na siya. So tanggalin na natin. Dahan-dahan. Ayan. Tanggalin natin yung stickers ng gimbal. So ayan na guys. So ayan na yung ating DJI Mini 3. Ayan. Ayan. So ayan, next step ko na lang gagawin is charge muna yung drone since lobat nga siya. Charge na rin tong remote control natin para po charge, then update natin siya.
Yan. So, panigurado kailangan ito ng software update or firmware update. Yan. So, ayan po. Kita-kits sa next slide. So, ayan. Fast forward. So, na-fully charge na natin yung device at saka yung kanyang controller. So, ayan. Check natin. So, ayan. Tapos yung sa drone natin or yung device natin. So, full charge sila parehas. Then, magsa-setup na tayo nung ating drone. So, ayan, bago pala tayo mag-start ng setup, yun, napansin ko nga pala na since, ayun, yung ating USB cable na kasama dun sa package is parehas Type-C. So, hindi natin siya magagamit directly dun sa power brick natin since ayun is USB type. So, kung yung power brick niya is may Type-C din, Type-C connector, so magagamit siya. Pero yung mga sa cellphone natin ngayon, hindi natin ito magagamit. Ayan. Tapos, ayun nga, bago tayo mag-start ng setup, so sa controller kasi natin is, ang nakalagay pa lang is yung pang iOS. Ayan. So ito, change natin siya for our Android na cellphone. So yung Type-C na connector. So ayan. So mapapansin nyo naman dito, meron ditong icon na controller. So dalawa kasi yan. So bunutin natin. So ayan. So connector na yan dalawa kasi. Yung nasa kaliwa, when yung remote is facing sa atin, yung sa kaliwa is may logo ng controller. Then yung sa kabila wala naman. So ayun lang tatandaan nyo. So bunutin lang natin siya. Yan, medyo masikip. Yan. So ayan, tanggal na natin. So ito yung sinasabi ko. So Lightning tsaka Type-C. So papalitan natin siya ng Type-C. So ayan. Ito na ngayon yung gagamitin natin. So remember sa kaliwa yung may logo ng, ayan. So ayan yung may icon na controller. So siya yung nasa kaliwang pwesto. So lagay natin muna. Ayan. So nakalagay na siya. Then ito naman yung magiging connector natin sa cellphone natin. Ayan. So same pa rin naman siya pag itatago na natin. Ayan. So ganyan yung itsura niya. Ayan. Supit pa rin naman. Ayan. So ayan, set up na nga natin siya. Labas na natin siya. Ayan. Tapos yan yung sa kabila. Tapos lagay na natin yung sa cellphone natin. So, ayan na yung tsura niyan. Tapos, kakabit lang natin to. So, ganyan yung tsura niyan. Ayan. Then, na yun. So, bago tayo mag-start, i-unfold ko na rin kasi baka gumalaw-galaw yung yung mga parts niya like yung rotor at saka yung kanyang gimbal. So bago natin i-set up, unfold na muna, tanggalin muna natin yung gimbal protector niya, tapos unfold muna natin muna yung kanyang mga wings. Ayan. So ayun po ba, I think spring loaded siya, so kaya dahan-dahan lang. Kanina medyo pumipitik-pitik nga nung inano ko, kaya kung maririnig nyo kanina. So, patong lang natin siya dito. So, make sure lang na walang tatamaan yung rotor kung sakali man bigla siyang umikot. So, ayan. Open ko lang. So, ayan. So, ito, previously na-download ko na yung So, sobrang excited nga. I-download ko na yung app ng yung DJI Fly app bago pa man dumating si drone natin. So ayun, na-setup ko na siya bago pa man natin
makuha to. So, yung app kasi, mangyayari niyan, pag download ka, register ka, gagawa ka ng account mo sa DJI. Ayan. So, kung hindi mo kasi gagawin yun, so, restricted yung flight distance niya, tsaka I think yung altitude o yung taas ng lipad niya. So, need mo talaga mag-register ng account sa DJI para ma-unlock yon. So, ayan, try natin open yung DJI app. So, ayan, then open natin yung remote control. So, isang press, then second press, hold ng konti. Ayan. Same with the drone. So, ayan, medyo nagti-twitch yung kanyang rotor. So, ayan, tumunog na. Ayan. So, nag-adjust na ngayon yung gimbal. Ayan, nagka-calibrate siya. Ayan. So, ayan. So, may nag-pop up na sa atin. Ayan, open DJI Fly 200G DJI RCN1. Natin yan. Okay. Go to settings niya. Allow lang natin siya. While using the app, allow. Ayan. Ayan. So, space zoom, okay lang natin. So, ito activation na nung ating drone. Yan. Activate DJI device, aircraft, tsaka RC. Yan, agree lang tayo. Okay, activation successful. Skip na lang natin to siguro. So, skip lang natin, confirm. So, ayun nga, skip lang tayo doon, huwag na palang bind, hindi pa pala yun. So, ayan. So, ayan, meron tayong new firmware available para sa DJI Mini 3 natin. So, update lang natin siya. Ayan. So, wait lang natin siya mag-update. By the way, open ko nga pala yung yung fan natin, so wala kaming aircon. So open ko lang muna yung fan para hindi mag-overheat yung unit natin habang nag-update. Medyo maingay, so baka tanggalin ko na muna yung sounds nito. Okay, update, open ko lang. So ayun ang mahalaga guys, pag once mag-update tayo ng firmware ng ating drone o kaya nung sa battery natin o ano man yung kailangan nating update dito sa app natin. Mahalaga na well ventilated yung drone natin kasi prone siya sa overheating kung sakaling i-standby lang natin siya habang nag-update. So kaya mas maganda kung tututukan natin siya ng electric fan kung wala kayong aircon o kung naka-aircon kayo, much better. Yan. So yan, nag-twitch siya, then tumunog. Dating pa rin, so 76%. So hindi naman ganun katagal yung yung downloading niya. So ayan, hintay lang natin matapos yung update ng firmware. Okay na. Yan. Firmware is installed. Dapat yan, fly safe, update. So update lang natin siya. Connect na natin. Yun naman yung steps. Tapos yan, hanapin lang natin yung model natin. So, nandiyan naman lahat ng model nila. So, sa Mini tayo. Ayan yung Mavic Air. Yan. So, Mini 3. Nasa naman siya. Yan. Follow lang natin yung instructions na nakalagay.
Siya, hintay lang natin mag-beep. Okay na. So, ayan. So, connected na tayo. Ayan, connection successful. Ayan. So, ayan naman may mga tutorials naman dyan kung gusto nyong panoorin muna. So, meron namang sariling tutorial si DJI o kaya pwede naman kayo mag-search sa YouTube. So, marami naman tutorial sa YouTube, especially dito sa pag-setup ng aircraft ninyo. So, same ko. So, bago pa lang to, bagong setup lang. So, kaya nag-search din lang sa YouTube. So, ayan, may mga settings tayo na kailangan natin na baguhin bago tayo magpalipad. So, by the way, ito pala yung sa maps natin. Yan. Tapos ito parang radar. So, makita natin yung orientation natin sa drone natin. So, yan. Lahat naman yung ma-explore nyo yan pag nakuha nyo yun sa unit nyo na update nyo na. So, yan sa safety, ito yung pinaka-importante. Yan yung auto-return ng altitude, kung gaano kataas siya. Tapos yung max altitude, max distance. So, ayan yung unang-una natin na i-change. So, depende yan sa location nyo, depende yan sa kung paano ka lumipad. Pero ayun nga, ito yung una natin titignan. Meron pa yung mga options dyan na bumaba. So, pwede nyo na lang tingnan. So, gaya nga sabi ko, search na lang kayo sa mga professionals na nagawa ng YouTube about dito sa pag-ayos ng settings ng drone. So, ayan, once na naayos nyo na yung mga settings ninyo, yan, sa labas kayo pwede na kayo magpalipad. Basta sa labas, huwag sa indoor. So, ayan. So, thank you sa suporta, sa panonood. See you on the next video. So, gawa ko ng test flight nito. Thank you!